everyone, it's me Teens, and I'm back after so many months of not uploading. Yung iba sa inyo nakanood na nung pinaka-last upload na video ko. Then after nyan, hindi na nasundan dahil sobrang na-busy na ako sa bagong buhay ko. So, pagpasensyahan nyo na. Pero sobrang namimiss ko na yung pag-upload at paggawa ng mga YouTube videos natin. It's been a tough and challenging months for me. Especially yung first time mama. Hindi madali pero very fulfilling. You know mga ate and kuya, it's been like almost mag-1 year na din since we decided na makipagsapalaran dito sa Canada to try our luck here in Canada. Especially we are starting our new family. I think makakatulong siya sa future ng baby namin. Especially, na-mention ko din sa inyo last time na dito sa Canada. Alam niyo naman, sobrang ganda ng health benefits nila, ng healthcare nila. Nung side story lang nung nanganak ako, libre lang. Wala akong binayaran. Parang special treatment pa kami, VIP treatment pa kami. Nag-ready ako ng hospital bag ko, pero halos wala rin akong nailabas doon. Lahat provided, yung mga napkins, yung mga diaper ng newborns, yung mga lampen, mga lotion, halos lahat libre. I mean, halos lahat provided ng hospital. So I'm really glad na nag-decide kami na dito lang mga anak. Actually, mga ate and kuya, I've been trying to upload for so many months, pero hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Plus, I'm taking care of my baby full-time. Dito kasi sa Canada, hindi uso yung may katulong ka. Hindi rin ako nakakapag-upload kasi wala rin akong time sa sarili ko. Hindi ako nakakapag-ayos, hindi nga ako makapag-supply. Yung feeling na wala kang confidence sa sarili mo, nag-gain ka ng weight, feeling mo ang pangit mo. Sobrang hirap pero kinakaya naman. Especially first time mama. But I'm really happy and very fulfilling yung pagiging mama. Wala siyang katumbas. So forgive me for not uploading. So may papakita lang pala ako. May seal. Hindi ko alam kung nakikita, pero ito yung view ko ngayon. So, yan. Kung makikita nyo, zoom ko lang. Makikita ba? Yan. May seal dito. Ayan, seal. I don't know if kita, pero seal yan. Daming seal. Diba nakakatuwa? Mga nakikita mo sa zoo lang, pero dito pagala-gala lang, normal lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga uwak na grabe ang lalaki nila and sobrang normal na lang dito. Minsan may nagtatanong sa akin, ate, paano na yung pag-online shop mo, yung pag-business mo sa Pilipinas? Pinagsasabay ko pa din siya. Kayang-kaya pa naman. Until now, ginagawa ko pa din siya. Ako pa rin madalas yung mga nagsasagot ng mga inquiries sa mga buyers. Pag may mga concerns sila, and sa mga designs also, ako pa rin yung mga nag-a-approve ng mga designs. Yung changes na lang ngayon ay dati ako pa rin yung nagpapack ng mga orders. Talagang sobrang hands-on ako. Ngayon may mga taga-pack na din ako ng orders. Yun lang, syempre iba pa rin yung kapag physically, ikaw pa rin yung nandoon sa shop mo. Sa mga nagtatanong kung possible ba na makapag-business ka kahit nasa malayo ka, possible naman, kayang-kaya naman kung kakayanin, and especially kapag may pinagkakatiwalaan kayo sa Pilipinas, mas okay yun. Life here in Canada is not easy, especially I'm dealing with postpartum things, pero good thing I'm not depressed. Yun nga lang, syempre kapag first time mama ka, hindi ko ma-explain yung hirap. Mahirap siya, oo, pero yung sukling happiness naman na idudulot nung baby mo is wala namang kapantay yun. So, okay lang, kayang-kaya naman yung hirap. Yun nga lang, as I've said, nakwento ko sa inyo, mag-isa lang talaga kami dito. Yung tipong kahit magsi-CR ka or gusto mong kumain ng gusto mo, nagpapagrab ka na lang. Pero dito kasi kapag may mga cravings ka, kailangan mo siyang lutuin. Hindi siya instant.
Tsaka ang mamahal ng mga Pinoy foods dito. So, tiis-tiis na lang talaga. Siguro good thing din na nandito ako. Hindi pa ako masyadong tumataba dahil ang mahal ng Pinoy foods. So, minsan tinitiis ko na lang talaga. And of course, kahit naman mag-isa kami dito, nakatulong din naman yung mga other advices ng mga mamas natin. Kasi I'm sure sobrang nakaka-relate sila at naiintindihan nila itong mga pinagsasabi ko dito. So these are somehow yung mga, kahit paano yung mga things I realized as a mama, as a first-time mama, and sa mga advices na din ng mga mamas na kilala ko, na it's okay if you feel like ang pangit mo, hindi ka makapag-ayos, which I feel for the last several months. Being pregnant, tapos ng anak ka, haggard talaga mga sis. And papakita ko din pala sa inyo yung postpartum hair loss ko. So ganyan siya kadami until now. So pinagapitan ko siya, kaya ngayon mahikli yung hair ko. Parang kung dati naisip ko, ayoko siyang pagupitan kasi ang hirap mag-ayos kapag short hair, pero wala tayong choice. Kailangan ko siya talagang gupitan kasi sobra talagang maglagas yung hair ko. Sabi nila normal yun, wag natin masyadong dibdibin. So okay lang yun. Ang mahalaga, hindi ako nakakalbo. There will be a time na babalik sa normal lang lahat. Makakapag-ayos din tayo. Maaalagaan din natin yung sarili natin physically. Don't be shy to ask help if you need to. Pero sa case namin, yun nga, napakalayo namin sa aming family. Malaking tulong yung husband ko na tumutulong sa akin after work. Siya naman yung nag-aalaga sa baby ko. So kahit papano, kahit 30 to 1 hour, malaking bagay na din yun para maka-refresh ka sa pag-aalaga ng baby. Be open to your husband or partner. Huwag kang mahiya kung ano yung nasa sa loob mo. Huwag mong kimkimin. Mas okay na open ka sa kanya. Malaking bagay na supportive and helpful yung mga partners or husbands natin. So, maswerte tayo kung ganyan sila. Pag hindi, maghanap tayo ng bago. Na everyday is a new learning experience for you. Sa baby mo, syempre bago pa lang sila dito sa outside world, naninibago pa rin sila. Of course, husband mo, syempre pati sila nag-a-adjust din. Huwag tayong ma-frustrate agad-agad. Para syempre less stress na din. Motherhood is not easy but things will get better. Sabi nga nila, laging yun yung iniisip ko na okay lang yan na mahirapan ako ngayon kasi there will be a time na lalaki din sila. Ni-miss mo yung pagiging clingy nila. Ngayon, lahat, chine-cherish ko lahat ng milestones niya. And then yung camera album ko, puro photos na lang ng baby. Which I'm sure makaka-relate lahat ng mama. Cherish every moment kasi minsan lang sila maging bata. Kung nahihirapan kayo ngayon, that's okay.